Ngayon ay sasabihin na ni Ichika ang kanilang nakaraan ni Yami at magkakaroon muli sila ng laban ni Asta gamit ang kanyang totoong anyo sa pakikipaglaban. Papakita na din dito ang pagdating ni Paladin Lily kasama ang dalawa niyang kasama, kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Let's go! So umpisa ng chapter 342 ay pinamagatan nga itong What I Saw That Night, at ang tinutukoy nga dito mga kaibigan ay ang pagsasalisay ni Ichika sa kanilang nakaraan ng kanyang kapatid na si Yami. Sinabi dito ni Ichika na ang Yami clan ay descended na isang grupo ng mga assassins noon na tinatawag nga silang Kijin. Konting trivia muna tayo mga kaibigan, ang salitang Kijin ay isang Oni na nagtataglay ng kakaibang lakas at napaka-violento din nito at kinukonsider din sila bilang isang demon or isang god. Ang salitang Oni naman ay isang Japanese word at ito ay isang demonic creature na madalas mong makikita na may kalakihan ng size, may kalakasan at nakakatakot ang itsura. Ang ninuno daw nila Ichika ay nakilala dahil sa napakadaming pakikipaglaban nila nung panahon pa ng digmaan sa iba't ibang lugar. Bilang samurai ay pinagkatiwalaan silang protektahan ng The Land of the Sun, at sa 5 probinsya na bansang ito ay binabantayan din nila ang probinsya kung saan naroon ang Ryudo family. According to the legend, ang probinsya kung nasaan sila ngayon ay dito pumunta ang dragon na may 5 ulo na siyang nagwala noong sa buong bansa ng The Land of the Sun. Ngunit dahil sa Celestial Maiden ay napahinto nila ang dragon na ito. Subalit ang yoryoko ng dragon na ito ay hinigop ng karagatan kung kaya't naging kulay itim at huminto din ang pag-agos nito. At nasabi ng mga tao noon na ito ang naging dahilan ng distortion sa time at space na kung saan konektado ito sa impyerno. Sa sumunod na eksena ay pinakita ang 2 espada at sinabi dito na ano raw bang klaseng basura ito dahil silang araw ay pinagmamalaking descendant na gumagamit ng demon sword. Matanong ng lalaking ito na hindi niya raw ba magawang mag-relax ng konti sa pagbabantay na lamang ng kanilang teritoryo dahil paano nga daw ba niya ito magagawa kung ang dugo at yoryoko ng kanilang clan ay unti-unti nang nawawala. At doon ay pinakita ang isang lalaki na mayroong pagkakahawig sa adult Yami at sinabi nito na sumasang-ayon daw ba si Yami sa kanyang sinabi. Tugon naman ng batang Yami habang nakaupo ito ay tanging ama niya lamang ang magsasabi ng ganong klase ng mga salita. Kaya naman isang bata ang lumapit kay Yami at tinawag siyang Oni-chan, at makikita natin dito ang batang Ichika na nag-aalala sa kanyang kapatid. Tumingin ang kanilang ama kay Ichika at nang makita niya ang mata nito ay maglulungsa dito ng pag-atake habang sinasabi na kamukha daw ito ng kanilang ina, na pagkatapos siyang ipanganak ay namatay din ito agad, kung kaya't ang mga walang kakayahang lumaban ay hindi raw kailangan sa kanilang Yami clan. At sa sumunod na eksena ay nagawang sanggahin ni Yami ang pag-atake ng kanyang ama at makikita din natin ang kanyang yoryoko sa kanyang espada at sinabi nito na tumigil na raw ang kanyang ama sa kanyang mga sinasabi. Kaya naman nung makita ito ng kanyang ama ay labis ang pagkatuwa nito at sinabing ang anak na may-ari ng lupa ay nagtatagay ng maraming yoryoko. Ngunit sa palagay niya raw ay mas malakas si Yami kung ikukumpara dito. At sa pagkagalak nito ay kapares rin talaga ng adult Yami ang ginagawa nitong pagtawa dahil si Yami nga raw ang magmamana ng titulong pinakamalakas na Kijin sa kanilang clan. Kaya naman habang papalis si Yami ay sinabi nito na walang kwenta ang sinasabi ng kanyang ama at mangingisda muna raw siya kasama si Ichika. At naging tugon naman ng kanyang ama ay pagbalik daw nila Yami ay bibigyan niya pa ito ng mas maraming pagsasanay. Biglang pinakita naman ng kanilang dagat na kulay itim at nakahuli nga si Yami ng isang Oni popper fish. Dahil sa dinataglan nitong laki ay bihira nga itong mahuli dahil sa nakakalason din ito. Kaya nasabi ng lalaking ito na may talento raw talaga si Yami bilang mangingisda, at doon ay isang lalaki ang papalapit kila Yami at sinabing ginagawa na naman ni Yami ang gusto nito kaya gusto niyang sumali. At doon ay pinakita naman ng batang Ryu at sinabi ng isang lalaki na madudumihan ng kimono ni Ryu kung sasali siya sa kanila. Tugon naman ni Ryu ay okay lang daw iyon dahil gusto naman niya ang pangingisda. Sinabi ni Ryu na wala daw siyang pakialam sa status o kung gaano kadami ang yoryoko ng isang tao dahil ang gusto niya sa kanilang bansa ay mabuhay ng masaya at pantay-pantay lamang. Wika naman ni Yami ay napaka-ignorante naman daw ni Ryu upang magkaroon ng ganong klase ng pangarap. Ngunit pangiting sabi ulit nito na hindi niya ayaw ang ganong klase ng pangarap. Sa pagbabalik kila Asta ay sinabi ni Ichika na parehas sila ng iniisip ni Yami ng mga panahon na yun. Ngunit isa lang daw pala itong kasinungalingan dahil parehas lang daw pala siya ng kanyang ama bagkus ay mas higit pa raw siya doon. Sa sumunod na eksena ay pinakita ang batang Ichika at Ryu na malaki ang pagkagulat sa kanilang nakita dahil ang 13 taong gulang na si Yami ay nakatayo sa gitna ng mga bangkay dahil inubos lang naman niya ang buo niyang angkan kagaya ng ginawa ni Uchiha Itachi. Makikita sa mukha ni Asta na hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig at sinabi ni Ichika na pagkatapos nun ay umalis si Yami at nanirahan sa ibang bansa kasama raw ang katulad ni Asta. Kaya naman doon din ay tinanong ni Ichika si Asta kung sino raw ba siya upang pagkatiwalaan ng ganong klase ng tao. At tugon naman ni Asta ay maaring
nagkakamali daw ito dahil naniniwala daw siya sa nakilala at nakasama niyang Captain Yami ay hindi raw magagawa ang ganong klase ng bagay. Kaya nakakatakot na tugon ni Ichika ay yun daw ang katotohanan dahil nakita niya daw ito mismo sa sarili niyang mga mata, at tugon ng ating bida ay nagkakamali daw ito dahil kahit siya raw ang nakababatang kapatid ng kanilang kapitan ay hindi raw siya maniniwala agad dito. Kung kaya't wika ni Ichika ay pakita raw ni Asta ang lakas na natutunan niya kay Yami, at doon ay nilabas ito ang kanyang scroll at sinabing babalik na sila sa kanilang pagsasanay at pagbibigyan niya raw ang gusto ng ating bida na ibigay niya ang buo niyang lakas. At doon ay makikita natin na nababalutan ng dark magic si Ichika na naging kalasag na isang samurai. At sinabi dito ni Ichika na wala na raw siyang pakialam kung mamamatay ito sa kanilang pagsasanay at makikita ang pagkabigla sa mukha ng ating bida. Sa simula ng totoong labang muli ni Asta at Ichika ay napatras ang ating bida noong nakita niya nagpalit ng anyo si Ichika. Kaya naman biglang ginamit ni Ichika ang kanyang maika at tila ba may black magic ito sa kanyang kamay, at doon ay tila ba may persa ang umihila sa ating bida patungo sa kanyang kalaban na parang ginawa ni Blackbird sa One Piece nung ginamit niya ang kanyang Dark Vortex kila Ace at Luffy. Kaya naman si Ichika hinanda na ang paghiwa kay Asta, ngunit itong si Asta ay ginamit ang kanyang Devil Union saka sinabi sa kanyang isip na ginagamit ni Ichika ang kanyang Yoryoko sa kanyang katawan, kaya ang kanyang gagawin na ika-cancel niya ito. Subalit si Ichika ay ginamit ang kanyang paa upang sipahin si Asta, kaya't ang ginawa ng ating bida ay ginamit niya ang kanyang espada upang ipangstanggang, ngunit nakalitot pa rin ito papunta sa waterfalls. Kaya naman sa kanyang pagbangon galing sa tubig ay ginamit ito ang Demon Slasher at makikita ang malaking flying blade, pero nakaiwas muli dito si Ichika. Subalit na pala ni Asta ang magiging galaw ni Ichika at sa kanyang paghiwa ay nagulat ito dahil nakaiwas na naman ng muli si Ichika. At sa sumunod na eksena ay ginamit na nga ni Ichika ang isa sa kanyang mga abilidad at tinatawag niya nga itong Dark Magic Black Star, at makikita natin ang maraming kulay itim na bilog. Sinabi ni Ichika na ang kanyang Dark Magic ay gumagana sa Taijutsu at Kenjutsu, at ang kanyang Black Star naman ay nagbubuo ng papahilang gravity na parang ginawa ni Prince sa Naruto nung sinira niya ang buong bayan ng Konoha. Ngunit sa mga oras daw na yun ay ginamit niya ito sa kanyang sarili upang hindi raw mapredict ang kanyang mga pag-atake ni Asta. At doon ay sinabi nito na hindi siya mahuhuli ng ating bida. Kung kaya't si Asta ay nilabas niya ang kanyang Demon Destroyer at ginamit niya ito upang mawala ang teknik ni Ichika. Subalit tugon naman ni Ichika ay hindi raw sapat iyon sapagkat hindi lang daw yun labanan ng mahika dahil labanan din yun ng lakas, at ang kanilang duelo raw ay malalaman kung sino ang mananalo sa kung sino raw sa kanilang dalawa ang makakapaglabas ng mas malakas na Zeten. At doon na mga kaibigan ay makikita natin ang dalawa na papalapit sa isa't isa, at makikita din natin na parehas na sila naglalabas ng kanilang mga Zeten. At sa pag-atakang ginawa ni Asta ay hindi niya tinamaan si Ichika, kung kaya't si Ichika ay nagawang sipahin ng ating bida at nagresulta ng pagbagsak nito sa tubig. Kaya naman sinabi ni Ichika habang bumababa ito ay wala raw pag-asang manalo si Asta kung labanan lang ng Zeten ang pag-uusapan. Habang nakahiga si Asta sa tubig ay sinabi ni Ichika na kung ang Shogun ay parehas ng katayuan ng Wizard King ay wala raw pag-asang maging isang ganun si Asta dahil si Asta raw ay walang determination, walang kakayahan at walang kagalingan. Habang bumabangon naman si Asta ay sinabi nito na nararamdaman niya raw ang kini Ichika na galit raw ito sa ating bida at sa kanyang kapatid na si Yani. Subalit hindi lang daw yun ang nasa isip ni Ichika at tinanong niya ito kung tama raw ba siya sa kanyang sinabi. Kaya naging tugon ni Ichika ay wag daw siyang kausapin na parang kilala talaga ng ating bida ang kanyang pagkatao. Sa isip naman ni Asta ay nalaman na raw niya ang kanyang estilo ng Zeten, kaya naman gusto niya talagang magkasagupaan silang dalawa ni Ichika. At habang papasugod si Ichika sa kanya ay papasugod na rin siya dito at pareho sila maglalabas muli ng kanilang mga Zeten. At afterward na nangyari ay biglang pumagit na sa kanila si Ryu at sinabing tumigil na silang dalawa, kaya naman si Ichika ay biglang bumalik sa normal nitong itsura at humingi ito ng patawad, at bilang paghingi ng tawad ay hiwain niya raw ang kanyang tiyan sa oras na yon. Ngunit tugon naman ni Ryu ay tigilan na raw ni Ichika at nakakatakot daw ang kanyang sinasabi. Wika naman ni Ryu kay Asta ay wag daw masyadong maging mainit ito dahil nagdudugo na ito ng konti sa kanilang pagsasanay. Sa isip naman ng ating bida hindi pa rin niya nagagawa ang tamang Zeten, kaya naman malinaw sa kanya ang kanyang pagkatalo. Subalit kailangan lang daw niya ng kaunting panahon upang magamay niya ito talaga ng sobra. Kaya naman sa mga oras na iyon ay tinanong niya si Ryu kung okay lang ba ang kamay nito. Wika naman ni Ryu ay papatingin na lang niya ito kay Fumito, at bigla ay siyang nakaramdam ng kung ano at sinabing may dumating sa kanilang bansa. At sa sumunod na pangyayari ay pinakita na nga si Sister Lily kasama ang dating mga nakalaban ng ating bida, at makikita nagbago na din ang mga anyo nito. At doon ay sinabi ni Sister Lily na naririnig lamang niya sa istorya ang The Land of the Sun at hindi niya akalain na totoo pala ito. So hanip talaga ang lakas na meron si Ichika, subalit mas hanip para sa akin kung paano sila pinigilan ni Ryu gamit lamang ang kanyang mga kamay. Kaya naman para masubaybayan mo ang magiging laban nila sa grupo nila Paladin Lily ay mag-follow and subscribe lamang sa aking page, and see you to my next video. Goodbye!